What up, mga solid subscribers no? Ay guys, no? Maano ngayon, no? May kita nyo yung panahon, medyo maulap siya, makulimlim. Ewan lang sa inyo, pero andito ngayon sa Metro Manila, syempre. Shoutout, no? Akala mo, hindi ako taga Metro Manila, eh, no? Hindi, sa Metro Manila tayo. And panahon ngayon sa Metro Manila, ito makulimlim siya, guys, kung makikita nyo, no? Kaya pansin nyo sa ano, hindi siya yung usual na liwanag pag yung tanghali, pag nag-vlog ako minsan, no? So, ito guys, so, itong i-discuss natin, no? Ito po yung guys, actually guys, lagi na lang ganito, may nalalink na lang po. Alam mo yun, magsama lang isang artist, dalawang artist, or you know, malalink agad. Pero tinan to me guys, no? Okay. This is from Radar PH. No? Someone just sent me this post, no? Okay. Tinan to, no? Okay. SB19 Josh and Kaya Charis were spotted together again, no? Okay. Ano masabi na dito, no? So tara, magtingin tayo ng mga comments, no? Kung ano masabi natin regarding this one. Okay, yeah, from Raider PH again, SB19 Josh and Kaya's Charis were spotted together again. Speculations regarding the personal lives of P-pop idols Josh Cullen of SB19 and Charis of Kaya has intensified after the two were recently seen together in public. Rumors of a romance between SB19's Josh and Kaya's Charis ignited in April 2023 after their pakiusap lang music video collaboration. Since then, persistent crumbs from shared social media backgrounds to frequent concert appearances have fueled long-standing speculation that the two are quietly dating. While unconfirmed, recent sightings have convinced many fans that this P-pop pairing is the industry worst kept secret. Guys, ako for me lang naman. Sa akin lang, no? This is just my own opinion. No? Pag nakita ko yung dalawang artist na magkasama tapos magkaibigan, magkasama sila tapos going places to places, no? So, for me, okay, sige. Hindi siya usual na kayong dalawa lang. No? Pero, guys, hindi pwede magkaibigan lang kayo, guys. Guys, meron na akong naging kaibigan, no? Kung kailan nyo si Jalu of Yara, no? Yan, as in solid yung samahan namin yan. As in, guys, ever since college days namin, no? Yun. Siyempre, si Stella, alam nyo man, kasama namin yan. Pero si Stella kasi that time, nung sa school namin, no? Ayun yung parang pumunta na yata siya ng Japan that time kaya si Jello na lang natira nun sa school namin, sa university namin, no? And then kami dalawa na lang lagi magkasama ni Jello. Solid samahan namin talaga, no? So meron mga tao nagsasabi na may may something daw. Pero guys, to be honest with you, 100% guys, no? Talagang solid friendship lang namin. Si Jello kasi guys, ayaw niya masyado ng mga drama, ganyan. Gusto niya makasama yung mga lalaki kasi usually yung mga lalaki guys, kami yung mga mga kalokohan lang po talaga, yung mga ganong klaseng bagay, no? Pero yun nga, yung mga ganong klase. And ako naman that time, no? Since ako ay na-explore pa lang sa pagsasayaw that time, ay na-introduce sa pagsasayaw that time, no? So marami akong gusto matunan ng pagsasayaw and way ahead talaga sa akin si Jelu at saka si Stel that time, no? And syempre yun nga. And yun, parang nag-click dahil usapan namin, puro sayaw, at the same time, no, may mga nag-click lang din ng mga bagay-bagay talaga. Pero guys, believe me guys, as in friendship lang po talaga. Walang kung ano-ano man, no. And ayun, up to this day guys, hindi man kayo masyado nakakapag-usap din ni Julu, pero alam mo yun, ando pa rin yung friendship, solid pa rin, no. So, yan, nagkakasama rin kasi kami in public that time, no? Yung mga ganun. Hindi pa siya Yara that time, as in solid dancer lang siya that time, no? Sa school. And then sobrang sikat nila talaga si Stellian at saka si Jello that time sa university namin, no? So, ayan lang. Kaya for me, no, hindi lahat na nakikita nyo magkasama, lalaki at babae, hindi ibig sabihin nyo may something sa kanila. Ano lang talaga, as in, grabe yung friendship lang talaga nila, no? Yung sila lang talaga po nagkakaintindihan, no? Diba? Okay. While neither 1Z Entertainment nor ShowBT has issued an official statement, long-standing rumors from the fan community suggest a private long-term relationship between the two artists. Although both stars have remained focused on their respective music careers, fans continue to piece together crumbs of a potential romance. As of now, the status of their relationship remains unconfirmed. What do you think of this pair? Okay, yan yung yung caption nila. Yung post nila mismo, guys, no? Yan. So, tingin tayo ng mga comments po, guys, no? Yan. Parehong mabait in real life at face card, beautiful couple. Yan, sabi ni Trina, ayan, VSTR, no? Ba't ang bilis niya pag ganito? What if yung sa amin din is still Ems? Okay, nako, mag-iingat kami niya. As a fan, talagang iniintay ko ang wedding bells ng SB Boys. 13 na, pagjowain nyo naman. Tama naman, guys. Kung totoo man, guys. Kung totoo man, no? Guys, nasa tamang edad na sila. Super duper mega ultra legal age na po sila, guys. Tandaan yun, guys. Nandun sila sa edad na, alam mo yun, dapat nagsisettle na sila. Pero syempre, ano na sila? Syempre, career. Inuuna nila syempre yung career po nila. Okay. Yan. Ibalitan nyo rin sa amin siya na kinakabahan ako para sa amin ni Juliet.
Basta ako sa masayang lima, masaya na rin ako lalo na yung dalawang pakis ko yun. Okay lang yan, wala sa kalendaryo. Si Josh, need na niya maging masaya. Wala mo sa kalendaryo si Josh? Hindi nasa kalendaryo pa si Josh. Nasa kalendaryo pa siya. Correct me if I'm wrong, pero nasa kalendaryo pa yung edad niya. Sunod-sunod ng bunot na. Basta ako manuwala na in-announce na kasi posible. Ay, naku, late na. Okay, yun yung mga usually mga comment guys, pare-pareho lang halos, no? So, ulitin ko sa inyo, no? For me, wala akong nakikita masama, wala akong nakikita mga kung ano man, no, na hindi maganda regarding sa mga ganyang klaseng mga bagay, no? Kasi nasa tamang edad na sila. Ulitin ko guys, nasa tamang edad na po sila, no? Hindi na po sila bata, hindi na po sila like nakatira sa family nila, sa magulang nila, no? As in, may sarili-sarili na silang buhay, no? Pero yun nga, kung totoo man, hayaan na po natin sila, no? Kasi di ba, alam niyo yung kahapon, meron naman yung kay Ken, no? Pero ulitin ko, hindi ko alam kung totoo yun. Kung totoo man, baka product collaboration lang yun, or kung may something man is nasa tamang edad na rin po sila, no? So, ang in-speculate lang naman ng mga tao doon, or yung hindi magusto ng mga tao doon, kasi parang ayaw daw nila doon sa girl, no? Kasi meron naging negative issue yung girl that time, no? May naging siya, hindi magandang ginawa or basta may nabalita po. Hindi ko na lang syempre i-discuss yun, no? And at the same time, syempre, no, kay Ken, sobrang bait ni Ken talaga as in, no? Kaya parang, para sa kanila, hindi magki-click, no? Hindi magki-click sa kanila, no? Kasi guys, syempre, sa gitna lang po tayo kasi hindi ko alam kung ano po talaga yung pinaka-totoong story, no? So, I think, tsaka na lang po natin siya i-discuss yung kay Ken and sa girl, no? Kung talagang confirm na po, no? At the same time, dito rin po kay Josh guys, no? And then sa isang Kaya member po guys, no? Kung totoo man ito, no? Yan, syempre, no? Kay Charis, no? Kung totoo man ito, no? Tsaka natin i-discuss yung mga bagay-bagay or ating mga insights talaga, no? Mga ganang klaseng bagay. Pero for me guys, let's just be happy na lang, no, sa mga kung ano man yung mga hakbang nila, no. And ulitin ko, hindi porket magkasama ang isang lalaki at babae in public, hindi ibig sabihin nun ay may something na po sa kanila, no. Pwedeng lang sila, pwedeng may collaboration, meron silang collaboration, no, and meron silang project collaboration, or baka nagkataon lang, nagkita lang sa isang lugar, or pwedeng solid lang talaga yung friendship nila, tulad yung sa akin guys, sinabi ko sa inyo kanina, no, hinambig ko lang din, no, and or kung yun nga, yun lang yung mga pwedeng bagay possible na masabi natin regarding po sa mga ganyang klaseng issue po, no. So yun, maging masaya na lang po tayo kay Josh and sa SB19, sa buong SB19, no. And I think kung hindi man nila inaamin pa ngayon, ulitin ko, kung totoo man, no, kung hindi pa nila inaamin ngayon, ibig sabihin lang yan guys, pinapahalagahan nila syempre yung career po nila, no. Kasi tandaan nyo guys, once na magkaroon na kayo ng partner, no, although na syempre stay committed pa rin kayo, no, pero believe me guys, 101%, no, mababawasan po ng onti yung focus nyo sa career nyo, no. Believe me guys, I've been there, no. I've been there, no, nagka-partner ako. Gusto ko man i-push pa yung career ko, pero alam mo yun, andun na ako sa part na parang priorities, and then kailangan kong hatiin yung time ko kasi hindi pwedeng 100% nandun ako sa aking career, parang pinupurso ko siya, no. Andun na rin ako sa acceptance that time na hindi ko pwedeng i-full time yung pagsasayaw that time. Kailangan ko rin hatiin yung oras ko, no. And ayun, and si Josh naman, I think sa lahat po ng mga public figure, no, na nakikita natin mga ganyang klaseng issue, no, tapos tinatago pa nila, no, kung totoo man po, no, I think mas pinapahalagahan mo na nila yung career nila, no, hindi mo na pinafocusan yun, no. And meron sila communication, pero nagkakaintindihan sila na career muna ako, ayusin ko muna yung career ko bago muna yung mga bagay na ganyan. Pero alam mo yun, in the right time po, no, pwede na mangyari mga ganyang klaseng bagay na. So yun lang guys, I hope na-enjoy nyo itong video to, no. And sa mga aalis dyan guys, may mga lakad, no, ingat po kayo. I think uulan po ngayon, no. Sa mga taga Metro Manila dyan, uulan po ngayon, no. And actually hindi ko nga alam kung anong oras ko i-release to, baka gabi po. Pero kapag itong video to, sinushoot ko siya around 2 o'clock in the afternoon, no. So, syempre, i-edit ko pa, no, i-enhance ko pa yung mga video and yung thumbnail ko po, no. And may lakad po kami. So, yun lang guys. Maraming salamat. Pero syempre, kindly leave a like, subscribe, and kindly ring the notification bell para lang nyo po pag ako nag-release ng bagong video. So, this is me, Point of Ed, signing out. Peace. Bless you.